kulang tayo sa mga at least 10. At sabihin mo, salamat, nandito ka. Pwede ba yan? Bago tayo magsiupo, pwede ba yan? Sabihin mo na, salamat, nandito ka. Ayan, at pwede ba yung mga usher, please, tulungan natin ang mga kapatid natin kumuha ng mga upuan at magsipag-upo muna. Ayan, marami pong salamat. Pwede ba? Ayan. At again, yung mga taga-Amazing Church na nasa Lagupan ay wini-welcome po namin kayo. Ganon din naman ang mga taga-Cagayan na nandoon si attorney. So please, meron po ditong upuan sa gilid ko, may sa left. Yung mga upuan, salamat po. Ayan, sige po. Ayan, kunin po natin ang mga bakanteng upuan. Sige po. May mga bakante pa po dito. Pwede po dito sa unahan. Kayo na po magturo. Meron pa dalawa dito. Meron pang 3 sa unahan. Sige po. Maraming thank you. Ayan. Pwede ba, one more time, high five sa katabi, kaliwat kanan. High five lang. Sabihin mo, salamat, nandito ka. Come on, everyone. Participate. At pakisabi, salamat, nandito ka. Ayan. Purihin ang Panginoon. At again, meron tayong magulang na nandito. Kaarawan niya ngayon. Pwede nating palakpakan ng may kaarawan. Si Mami Marik. Yan. Happy birthday po. Ayan. At yun. So, kung handa na makinig, sabi mo nga sa kaliwat kanan, pwede ba huwag mo akong kausapin? Magpo-focus ako. Ayan, pag-usapan natin ito. Napaka-importante ng ating series for the month of July. We are going to talk about building together. Say it with me one more time. Building together. One more. Building together. 1, 2, 3. Building together. Pahina talaga. Lakasan natin. 1, 2, 3. Oh, yan. Malakas na. Ang ibig sabihin niyan ay tayo ay magbubuo, tayo ay magtutulungan na buuhin ang mga nawasak na mga bagay-bagay sa buhay. At sa totoo lang, akala lang natin, marami mga tao, ang pakiramdam nila ay ayos sila. Marami mga tao, pakiramdam nila, ang tahanan na to ay ayos, pero hindi nila alam, wasak. Kaya naman, ang gagawin po natin ngayon ay we are going to build together. Say it with me, build together. Now, napaka-importante na malaman natin yung mga tinatawag na principles of rebuilding. Bakit ba? Sapagkat katulad ng mga taong ito, yan. Ayan. Itong mga taong ito na babanggitin ko ay mga sikat dati ito, katulad ni Marilyn Monroe. Siya ay sikat ng panahon ng mga around 1970s. Siya ay kilalang sikat na tao sa panahon nila at kung saan ay maraming even mga presidente ang talagang naghahabol dito. Ito mga taong ito, si Marilyn Monroe, kilala nyo naman si Whitney Houston. Anong paborito ng kinanta? Yung Inday Balitaw, di ba? Inday! Yan, mga kinanta niya yan, pangmalakasan. Ito pa si Heath Ledger, ito po yung isa sa gumanap sa Batman. Now, anong punto nito? Ang isa lang ang dahilan nito, ito ay mga naging sikat, mga tiningala, pero dahil sa bisyo, particularly sa droga, fame and wealth collapse due to drugs and vices. Ibig sabihin, at siguro may mga kakilala kayo, mga dating mga kilalang tao sa lugar ninyo na ngayon ay may mga topak na, may mga sira na, may mga kinakausap ang sarili at ang mabigat doon yung sarili nagsasalita rin. Bakit? Ito mga taong ito, way back then, ay mga sikat pero bumagsak at nawasak simply because of drugs and vices. At ang buhay nila ay isang kwento na kung saan ay siguro ganyan din tayo dati. Diba? Kaya tayo nagkawasak-wasak dahil siguro may mga bisyo tayo.
Sino dito ang aamin na dati kayo may mga bisyo? Pakitaas nga ang kamay. Yung mga alam nyo namang nagkawasak-wasak ang buhay dahil sa inyong mga bisyo. Di ba? Yung iba ay droga, yung iba ay sugal. Kaya paalala ko uli at pakiusap ko uli sa mga nakikinig ngayon, tigilan nyo ang online gambling. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, burahin mo na ang mga online apps mo dyan na puro sugal. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, pakisabi sa kaliwat kanan, pumapangit ka kapag nagsusugal ka. Walang mananalo sa online sugal. Bakit? Computerized po yan eh. At higit sa lahat, isipin mo, ipangkakain nyo na lang, itataya nyo pa, akala nyo mananalo kayo. Minsan, hindi ka drug addict. Minsan, addict ka sa sugal. At higit sa lahat, addict ka kung lalaki ka, addict ka sa babae. O di naman kaya kung babae ka naman or lalaki ka, addict ka sa babae. Pag babae ka, addict ka sa lalaki. So kapag meron ka na hong asawa, tigilan na natin yan. Why? Whether we like it or not, sisirain tayo niyan. So, pakisabi nga sa kaliwat kanan, tuminu ka. Pakisabi. Now again, going back, sino ba to si Marilyn Monroe? Sino ba to si Whitney Houston? Sino ba to si Heath Ledger? Ito po ay mga sikat sa Hollywood. At po pwedeng, ganyan din tayo. Now, tingnan natin to. Ito mga taong ito ay kunwari naman, kilala naman natin to si Iron Man, si Robert Downey Jr. Sino pa? Si Jamie Lee Curtis, si Eminem. Ito yung rapper to. Ito po ay mga dati nimang nagumon sa droga. As a matter of fact, ito po si Downey ay bago siya naging pampabango ng mga damit. Ay, hindi ba yun? Okay. Bago ito ay nakulong na po ito ilang beses because of drugs. Pero salamat sa Diyos dahil doon ay na-rehabilitate siya at kaya naman ngayon ay siya isa sa mga advocate na tigilan natin ang droga. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, akala niya masarap ang nagdodroga. Sabihin mo sa kaliwat kanan, huwag kang magdodroga, masisira ang buhay mo. Okay? So ang maganda naman dito, sa tatlong ito ay fell into drugs but choose to get up and succeed in life. Meaning to say, ito yung mga tao na dating nasira ang buhay, pero nagdesisyong bumangon. Minsan sa totoo lang, hindi naman mahalaga yung pinagsimulan mo. Ang mahalaga, bumangon ka. Amen. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, dati kang palpak, pero may pagkakataon ka pa. Di ba? At again, natutuwa ako sa mga kabataan na ngayon na nainas na Onesimo. Dating mga siraulo, for example, yung gitarista natin dito or yung bahista natin dito. Dati yung rugby boy. Pero ngayon ay yung rugby ay ginagamit niya para mandikit ng mga bagay-bagay. So what's the point? Pwede kang dating palpak, pero dahil nagdesisyon kang umayos, maayos ka. So sabi ng kakilala ko, sabi niya, susubukan ko pong magbago. Alam mo kapatid, kailangan magdesisyon ka. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, magdesisyon ka. So let's go back. We are not judged by how we start, but by how we finish. Hindi naman talaga pinag-uusapan dito kung paano kang nagsimula eh. Kung ang tanong dito, paano ka ba nagtapos? Maraming mga tao ang galing-galing sa una, parang yung katabi mo, sabi magbabago na, pero kalaunan, siraulo na naman. Bakit? We are not being judged by what we start. We are being judged by what we finish. So sabi mo nga sa kaliwat kanan, total naman gusto mo magtino, dire-diretsuhin mo na. Pakisabi sa kaliwat kanan, total naman gusto mong magtino, dire-diretsuhin mo na. We either learn from other people's mistakes or we repeat them one more time. Marami tayong mga kilala. Kapitbahay natin, probably kapatid mo, probably tatay mo, nanay mo, na mga nasira ang buhay. Ang question na lang is that, susundin mo ba ang kanilang mga ginawa or mag-iiba ka?
Sino ba ang kukunin mong inspirasyon? Yung bang masisira ang buhay mo o yung gaganda ang buhay mo? Kasi hindi ka naman nila pipilitin maniwala eh. Kailangan lang magdesisyon ka, sino ang gusto mong sundan? Diba? So, kailangan maintindihan natin. Marami na tayong mga nakita, kaya nga kanina binigyan natin ng comparison yung mga taong dating mataas, tapos bumagsak. Si Whitney Houston talagang kilala natin yan. Yung kanyang pelikulang The Bodyguard ay talagang blockbuster talaga yon. Ang kasama niya doon si Kevin Costner. Napanood ko pa yon. Pero ngayon, napakapayat. Malamang patay na ba ito? Pero what's the point? Wala nang kinang. Bakit? Dahil sa droga at drug addiction. So one more time sabihin mo sa kaliwat kanan, huwag kang susubok, masisira ang buhay mo. Pakisabi sa kaliwat kanan, huwag susubok, masisira ang buhay mo. Yeah. So, pakibasa nga natin to everyone. 1, 2, 3. Sa buhay naman, ganyan palagi. Sinundan mo, palpak. Natural, palpak ka. Ulitin ko lang ha. Pag may sinundan kang mali, don't expect magiging maayos ang buhay mo. Pero pag may sinundan kang tama, I tell you, magiging maganda ang buhay mo. So, mamimili ka palagi. Gagayahin mo ba yung kaklase mo, kaibigan mong bulakbol? O gagayahin mo yung isang taong top 10 dahil 10 lang sila? Pero at least number 1 siya. So what's the point? Again, mga kapatid, pag-usapan natin itong Israel, dahil ang Israel ay chosen nation, isang bansa po, sa panahon ni Abraham, siya ipinili. Ang sabi ng Panginoon, dahil sinunod mo ako, Abraham, ang lahi mo ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat. And because of that, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko, ang sino mang magsumpa sa iyo ay aawayin ko. That is why ang bansang Israel po, bagamat ngayon ay kasinlaki lang yan ng Quezon City, pero so powerful. Way back then, may mga pagkakataong 5 bansa ang nagsama-sama para labanan ito, pero hindi nanalo. Why? Because this Israel is a chosen nation. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, kapag pinili ka ng Diyos, walang maaring manalo sa'yo. So again, why is that? Because ang kakampi ng tao kapag pinili siya ng Diyos ay Diyos mismo. Siya ang may likha ng langit at lupa. Kaya naman, isang malaking kabuwangan, kabaliwan, ang labanan mo ang Diyos. Paano ba nilalabanan ng tao ang Diyos? Kapag hindi niya sinusunod ang Diyos. Linggong-linggo nasa sabungan ka. Nasa swimming ka. Alam mo naman ang linggo para sa Diyos. So sabihin mo nga sa kaliwat kanan, tumino ka na. So again, ang problem is that itong Israel ay bagamat siya'y pinili ng Panginoon, mataas talaga to eh. As a matter of fact, look at this. God made promise to Abraham that he would be greatly blessed and protected because he followed God. Now, itong mabigat. Ang problem, every promise comes with corresponding terms and condition. Tatandaan po natin yan. Kapag kunwari may pinangako ako sa iyo, pag-aaralin kita, expect na may terms and conditions. Kung may partnership yan, may terms and conditions. Say it would be terms and conditions. Hindi po pwedeng sino dito ang gustong umayos ang buhay? Pakitas ang kamay. So, kung gusto mong umayos ang buhay mo, hindi po pwedeng yung dati mong buhay, gawin mo pa din. Bakit? Kunwari ikaw ay nagpaplanong mag-asawa. Sino dito ang mga binata at dalaga? Pakitas ng kamay. Okay. Sino dito ang gustong pumasok sa buhay magulo, ay buhay tahimik, yung mag-aasawa na? Mga bata pa kayo. Kunwari, you are ready to get married. Di ba? Listen to me carefully. Pag mag-aasawa ka na at binata ka ngayon, at pag mag-aasawa ka na, ang terms and condition dyan ay ang priority mo, number 1, ay ang iyong asawa.
Kaya kung ikaw ay umuwi galing sa inuman ng barkada pero may asawa at anak ka na, ibig sabihin niyan, sinusuway mo ang terms and conditions. So sa mga may asawa, tandaan po natin, hindi nyo asawa ang barkada nyo. At kung kayo ay may sakit, hindi barkada nyo ang kukuha at magpapagamot sa inyo. Sabihin mo nga sa lalaki na katabi mo, umayos ka nga. Yung gumagapang ka, nagsusuka ka, tapos hindi ka naman naasikasuhin ng mga barkada mo. So, listen, pakibasa nga natin to everyone. 1, 2, 3. Meaning to say, gusto mong mabless, merong condition ng Diyos. Now, look at this. Nung panahon ni Solomon, ang bansang Israel was so blessed, so prosperous, talagang sobrang mayayaman, sobrang yaman. Bakit? Look at this. The king made silver as plentiful in Jerusalem as stone, and valuable cedar timber was as common as the sycamore fig tree that grow in the foothills of Judah. Itong cedar timber at ito pong silver at ito po ay mga ngayon ay mga valuable asset ngayon. Pero sa panahon ni Solomon, dumating sila sa punto na yung mga silver, common lang, tinatapon-tapon lang. Ngayon, pag nakakita ka ng piso, Diyos ko, pera na yan. Pero nung panahon na yan, binabali. Why? Because they were so blessed. Because number one, they were a chosen nation. Pangalawa, yung hari nila that time talagang naglilingkod sa Diyos. Pero ang problema lang, mga kapatid, ito, they started so well, pero they end up so bad. Tatandaan po natin mga kapatid, kasi nga itong bansang Israel ay may pangako pero hindi sumunod sa terms and condition. Don't you know na ang bawat isa sa atin ay disenyo ng Diyos na ayusin ang buhay. Pero may decision ka. Meron kang karapatang ayaw, hindi tanggapin yon. Look at this mga kapatid. God made Israel so prosperous that the nation around them envied them. Meaning to say, dahil sa sobrang blessed ng Israel, yung mga nakapalibot na mga bansa, particularly ang Turkey, ang Iran, ang Iraq, ang Lebanon, ang Jordan, kinaiinggitan sila. Naranasan nyo na bang kainggitan dahil sa sobrang blessed kayo? Yung may bago ka na naman, ayaw mo naman, pero may nag-donate sa'yo, di ba? At yung mga tao, wala na, babagsak din yan. Di ba? May bago na naman silang wala, ninakaw lang yan. Mga ganun, mga inggitero kasi ito. Mga kapatid sa buhay na to, marami talaga mga inggitero. Sana wag kang ikaw. Di ba? Normal lang maging inggitero yung iba, pero wag kang inggitero. Amen? Look at this. A ship does not sink because of its weight. Ang barko daw hindi lumulubog dahil sa mabigat. Ang barko ay lumulubog dahil sa mga tubig na pinapapasok nila sa kanilang barko. Look at this, tingin kayo sa akin. Ang buhay, hindi basta-basta bibigay. Pero kung pinapahintulutan mo ang lahat ng stress sa buhay, pumasok sa katawan mo, isang araw sasabihin mo, gusto ko nang magpakamatay. Life doesn't fail overnight, it fails little by little. Alam mo, ang buhay hindi naman bumagsak ng biglaan eh. Aminin na natin mga tatay, mga nanay, mga kapatid, kung bakit tayo sumablay, hindi naman dahil sa gusto ng ibang tao, kundi may participation tayo. Walang kausap. Sasabihin mo, naku, bumagsak ako sa exam. Paano hindi ka mababagsak? Hindi ka naman nag-aral. Hindi ka naman nag-review. Puro ka laro. Diba? So, bakit ka mahirap? Dahil nung panahon may pera ka, gastos ka rito, gastos ka doon. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, umayos ka. Okay. One sin at a time, one compromise at a time. Bakit ba sumablay? Dahil akala niya makakalusot siya. Mga kapatid, tatandaan po natin to. Walang bahong hindi naaamoy.
Walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya if there's one thing I could say and tell you right now, ayusin mo ang buhay. Kahit walang nakakakita, umayos ka. Dahil bakit? Kung pakiramdam mo walang nakakakita, mayroong isang Diyos na nakakakita sa'yo. So one more time, sabi mo nga sa kaliwat kanan, umayos na tayo. God allowed Israel to be invaded by other nations. Why? Because of what? Their unfaithfulness. Yung hindi nila pagiging tapat sa Diyos. Yun ang dahilan. Yung pagiging mabait lang sa loob ng simbahan, pero paglabas, lagok dito, lagok dyan. Sugal dito, sugal doon. Chismis dito, chismis doon. Mga kapatid, iyan na magpapabagsak sa'yo. Hindi ka pipilitin ng Diyos magbago. Kailangan magdesisyon ka rin magbago. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, sa 5 katabi mo, magbago na tayo. Kaya ho, ang mabigat sa Christianity, hindi ito weekly. Araw-araw ito. Ang pagbabago, araw-araw. Hindi pwedeng pag nasa simbahan ka lang, mabait ka. Look at this. A once famous and prosperous nation was destroyed and devastated, which is, we're talking about Israel. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ito ay mga introduction lang. And just to respect the word of the Lord today, pwede ba tayo magsitayo? Babasahin po natin itong Bible verse mula 1 hanggang 11. Okay? Everyone, 1, 2, 3. Okay. Hindi tayo sabay-sabay. Pangalawa, sabay-sabay na. Okay? 1, 2, 3. Salamat. You may all be seated. Thank you so much. Napakagaling, napakagandang pakinggan. Now, mga kapatid, para ho sa mga sumusunod sa ating mga series, last week, ang ating pinanggalingan ng topic natin ay about the book of Malachi chapter 3. Now, para sa kaalaman natin, si Malachi, or Malakiya sa Tagalog po, at si Nehemiah, ay ang tawag po sa kanila ay magkahalos kasabayan. Magkasabayan sila na kung saan sila po ay mga figure during those times na kung saan ang bansang Israel ay sinakop
ng Babylonia. Okay, ulitin ko lang. Ang Israel ay sinakop ng Babylonia at yung mga tao doon, karamihan sa mga tao doon, nilipat, ang tawag po doon ay exile, nilipat sa Babylonia. At ang Babylonia naman, way back then, ay isang bansang malakas pero may mga sumakop din ng kunwari ay Assyrian army. At itong during that time, ang nagahari dito ay Assyrian army. Now, ang tanong siguro, kanina pinag-usapan natin ang bansang Israel ay chosen nation. As a matter of fact, may isang instance sa Bible na kung saan 5 bansa ang nagtulong-tulong para gapiin ang bansang Israel, pero hindi sila nanalo. Why? Because during those time, sa panahon ni Jehoshaphat, isang hari nung panahon na yon ay nung alam nilang parating na ang 5 bansa, ang sabi ng Biblia, si Jehoshaphat at ang buong bayan ay nagfasting, nag-ayuno at nanalangin. At dahil sila ay nagpakumbaba, ang Diyos ay tumulong sa kanila at nagpadala ng propeta. At ang sabi ng propeta, huwag kayo mag-alala sapagkat ang laban na to ay hindi nyo laban because the battle belongs to me. At you know what? That night, nung gabi na yon, 180,000 Assyrian army was killed by one angel alone. Why is that? Because during those times, ang bansang Israel ay nagpakumbaba. Fast forward, marami mga pinapadalang propeta ang Panginoon sa Israel, pero hindi sila nanumbalik sa Diyos dahil ang problema po ng numero 1 kasalanan ng Israel ay hindi pagiging tapat. Maraming pinangako pero hindi tinutupad. Ang tawag doon, scammer. Parang yung katabi mo, ang sabi maglilingkod na kay Lord. Nung umayos ng buhay, nalimutan na si Lord. Scammer. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, scammer. Ang mga scammer, magagaling lang mangako, pero hirap na hirap tumupad sa pangako. Sabi, pag ako'y inayos ng Lord, pag nagkatrabaho ko, maglilingkod na ako. Tapos nung nagkatrabaho, Lord, pasensya ka na, may pasok ako. Scammer. Sabi mo nga, scammer. So, kaya ito nangyari at dumating sila sa punto na, by the way, sa panahon ni Nehemiah, it was already like around 100 years past. Okay? Yung kung saan si Nehemiah ay bagamat Hudyo, pero siya ay doon na pinanganak sa bansang sumakop sa kanila. Pero ang maganda naman sa kanila ay yung kaniyang mga magulang ay tinuturuan siya about the Word of God, about the law of Moses. At kaya naman, nung papalaki siya, ay talagang naglilingkod siya sa Panginoon. Pero si Nehemiah po ay hindi siya pare, hindi siya propeta, siya ay ordinaryong manggagawa lang. So at least may idea tayo. Okay, look at this. What went wrong? Bakit nga ba? Anong nangyari? Bakit sila nagkaganon? Bakit sila nasakop? Di ba? May mga tanong din ba tayong ganyan? Ano nangyari sa buhay mo? Bakit ka nagkaganyan? Ang tinutino mo dati, ngayon ang kausap mo na yung mga bubuyog. Dati ang taba-taba mo, ngayon payat-payat mo. Ano nangyari? Droga yan. Di ba? What went wrong? It is dangerous to keep building when the structures itself has integrity issues. Sa larangan po ng construction, hindi po pwedeng magtayo ng bahay kapag ang mga bahay ay may mga uga-uga na. Mali yun. Bawal po yun. Kaya kunwari ay lumindol na sa isang bayan, particularly sa Sarangani, yung mga building doon hindi na po pwedeng tayuan. Why? Kailangan muling magpasimula. Why? May tinatawag po sa construction, yung mga tinatawag ng mga architect, itong tinatawag na integrity issue. Ibig sabihin, may problema na. Tingnan mo nga ang katabi mo, may problema ba yan? Mayroon ba yan tinatawag na integrity issue? Ang ibig sabihin ng integrity issue, maganda sa labas, pero may problema sa loob. Pangiti-ngiti, pero may pinagdadaanan. Say it with me one more time, integrity issue. Yan yung mga taong hindi mo mapagkakatiwalaan na.
At again, ulitin ko lang mga kapatid, minsan hindi demonyo ang problema kung bakit nasira ka. Minsan ikaw, bakit? Hindi ka na mapagkatiwalaan. Ay walang kausap. Inom ka ng inom ng alak, nung nagkasakit ka, sinisisi mo ang demonyo. Bakit nagkasakit ka sa liver? Now, pag-usapan po natin today ay principles of rebuilding. Mabilis lang po ito, sapagkat 5 points po ito in the acronym of the word build. Say to me, build. One more. One more. So pag-usapan natin mga prinsipyo, paano bang magpasimula uli? At bakit kailangan tayong mag-rebuild? Diba? Dahil marami tayong mga nasirang buhay, marami tayong mga ginawang kapalpakan. Ngayon tayo ay, sino dito yung wala ka namang kinalaman, pero dahil naghiwalay ang magulang mo, nadamay ka? Ang tawag doon, it's time to rebuild your life. Amen? Minsan sa totoo lang tapatan na to, kahit hindi ikaw may kasalanan, pero dahil mahal mo sa buhay ang gumawa, minsan naapektuhan ka. Iyan ay mga hindi naman natin makokontrol. Pero, whether we like it or not, kailangan tumayo ka pa din. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, tumayo ka pa din. Buuhin mo pa rin ang buhay. Why? You cannot stay alive and keep on blaming people about what happened to you. Talagang hindi ganun ang buhay. Now, we are going to talk about principles of rebuilding in the acronym or the word build. Say it to me one more time, build. Lakasan natin. Lakasan. Sigawan mo ang katabi mo. Now, what's this build? Letter B stands for burdened by real situations. Letter U stands for unwavering focus on God's goodness. And letter I stands for identify the root cause. And then letter L stands for leaning on God's promises. And then letter D stands for decide to do something. Okay? Let's recap. 1, 2, 3. Letter B. Lakasan natin. Letter B. Letter U. Letter I. Letter L. Letter D. Pwede nyo nang picturean yan because that's the whole message. Okay? Now, isa-isahin natin. Let's start with letter B. Burdened by real situations or situation. Now, going back, look at this. Number 1, tandaan po natin to. Denial is the number 1 reason why restoration is impossible. Sino ang aamin dito na may problema ka? Aminin na natin. Sino dito ang aamin may problema ka? Alam mo ang problema natin mga Pilipino? Pag tinatanong tayo, kumusta ka naman? Ito, okay lang. Anong sagot? Diba, ganyan na ganyan ang mga nanay. May problema ba? Wala! Denial. Say it to me, denial. Mahilig mag-deny. Now, listen to me, mga kapatid. Denial is the number 1 reason why restoration is impossible. Alam niyo po, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Tingin mo ngayon katabi mo, baka tulog o nagtutulog-tulugan. Mahirap baguhin ang ayaw magbago. Why? Sabi nila, okay naman sila. Kahit naman hindi sila nag-church, mukha namang malapit sila sa Diyos. Sino may sabi doon? Sila lang yun. Look at this. These are the memoirs of Nehemiah, son of Hakaliah, in late autumn in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign. I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned from captivity and about how things were going in Jerusalem. And sabi dito, they said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been turned down, and the gates have been
destroyed by fire. Now, look at this. Again, going back, ito po, mayroon tinatawag na tatlong phases. Inaralan natin to dati. Number 1 po ay sa panahon ni Zerubbabel, pinabalik si Zerubbabel para ayusin ang templo. Galing sila dito sa bansang Babylonia, pinabalik sila sa Israel para i-rebuild ang temple. Pangalawa po ay si Ezra. Sa panahon ni Ezra, muling pinabalik, ang tawag doon ay pangalawang exile, pagbalik. Ito tong pangatlo naman po ito, si Nehemiah to. Now, may mga kapatiran na, may mga kaibigan, may mga kamag-anak na galing na ng Israel. At siyempre, mga balik, sabi niya, "Uy, kumusta naman ang bayan natin?" Ayun, bayan natin, okay naman, maganda naman. Pero ito, nung tinanong ni Nehemiah, "Hoy, kumusta na ang bayan natin?" Naku, kawawa ang bayan natin. Wasak na wasak. Sabi dito, things are not going well. Para maintindihan natin, Tagalogin natin. Sabi dito, sumagot sila. Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nung sunugin iyon. Now, look at this. Barangay mo to. Doon ka pinanganak. Doon ka babalik. Tapos ito ang balita. Kunwari, ako ay taga Bicol, tapos ako ay pumunta ng Maynila. Tapos may mga kaibigan kamag-anak ko na tinanong, dahil pumunta ng Maynila, "Kumusta naman sa Bicol?" Ako po ay taga Tabaco Albay. Kubo, Tabaco Albay. Siyempre, ang tatanungin ko, "Uy, kumusta naman doon?" Chismoso eh. "Uy, kumusta naman sila doon?" "Ay, kawawa naman sila. Sila hanggang ngayon doon, wasak na wasak." Because one time, bumalik po ako sa amin. Nakita ko yung kamag-anak ko, binisita ko, natutulog sa lupa. May sako. Sabi ko, nabasag po ang damdamin ko. Isipin mo, samantalang kami dito, banig na, o di kaya nakakama ka na galit ka pa. Samantalang ito, tapos katabi niya. Kamag-anak ko po yun, mga pamangking ko na siguro yun. Pero what's the point? Parang ganito yan. May kaibigan ka na tinanong, "Kumusta naman sa bayan natin?" Ito nangyari, kawawa sila. And sometimes, ganyan na ganyan din tayo sa buhay natin. Kumusta ka na sa buhay? Okay ka pa ba? Baka sa totoo lang, ang sabi nung ito, look at this. What is the real situation? Siguro ang tanungin natin, kumusta na tayo? Kasi yung kwento na to, bagamat history, pero ilapit natin sa sarili natin, kumusta ka na? Okay ka pa ba? Minsan kasi, okay lang tayo sa salita, pero deep within, hindi tayo okay. Katulad nung bansang Israel, ang sabi nila, kawawa. Sino na din ang isasabing, kawawa naman ako, mahirap lang ako, iniwanan pa nga ako ng asawa, pinagpalit pa nga ako, di ba, sa magtataho, di ba? So, ang situation ito, look at this, things are not going well. And I don't know, maybe sa buhay mo ngayon, hindi maayos sa mga bagay-bagay. Hindi siya tumatakbo ayon sa plano mo. Sino dito nakaka-relate? Para bang, hindi ito talagang pangako na sa akin, di ba? May mga tao nangako sa akin, ibigay mo lang ito, tutulungan kita, pero iniwan ka sa ere. Sino dito yung mga nakaranas na yan? Pinangakuan, pero hindi tinupad ang pangako. Mga kapatid, tandaan nyo, pinangakuan ka na, gusto mo patuparin. So, ang bali-balita, sabi nung ni Hanani, sabi ni Nehemiah, kumusta na mga babayan natin? They are not going well. What else? Sabi dito, they are in trouble. Nasa alanganin. May sakit. Sino dito, yung nabalitaan mong kamag-anak mo may sakit, natutuwa ka, maliban na lang talagang inapi ka nun. Pero normally, kapag naramdaman mo at nabalitaan mo, may sakit daw si tita, kahit mga hindi mo gaano ka-close, dahil tita mo, naapektuhan ka. How much more ito, ang mga Hudyo po ay sobrang malalapit sa isa't isa. So nalaman nila, they are in trouble.
And you know what? There are times, there are people out ngayon na parang you are in trouble. Maaaring yung iba sa inyo hinahabol ng mga Bombay, ng mga loan sharks, di siguro mga tawag-tawag sa inyo yung mga, sino na dito yung mga biktima ng mga collectors na babarangay ka na namin, papatayin ka na namin. You are in trouble. What else? Nakahiya-hiya. They are in disgrace. Yung sitwasyon nila, kahiya-hiya. Wala silang mukhang maipakita. Dumating na ho ba kayo sa punto ng buhay nyo na tinatakpan nyo ang mukha nyo? Sino ba yung mahilig dito maglakad na kaganyan? Ayaw lang mapansin kasi may utang. Baka makilala ako. Diba? Minsan nga, tahimik, dahan-dahan ka lang. Diba? So, ganun na ganun ang nangyari sa Israel. They are in disgrace. And what else? Ang sabi dito, yung kanilang pader ay wasak. Way back then, pag pinag-uusapan po ang pader, it means protection. Kapag wasak ang protection mo sa buhay, madali kang maapektuhan. Madali kang masaktan. Alam mo kapatid, pasensya na, let me be so honest. Ang mga taong matampuhin, iyan ay mga wasak ang wall nila. Yung mga taong mabilis mag-left the group. Dahil may narinig lang na hindi maganda. Ayaw wala! Ayaw ko na! Yan, mabilis. Why? Because wall means protection. Pag wala kang wall, madali kang papasok. At ang bansang Israel, wasak ang kanilang wall. What else? Ang sabi dito, gates were destroyed by fire. So yun po ang real situations. Iyon po ang dahilan kung bakit kailangan nilang mag-rebuild. Mga kapatid, look at yourself. Ano ang mga bagay na wasak? Pag titignan mo ba ang sarili mo sa salamin, masasabi mo, I'm so proud of you. Kapag ganun, ibig sabihin, okay ka. Pero kapag sarili mo na lang sa salamin, hindi mo pa matingnan, nakakayan. Kawawa naman ako. Mga kapatid, ulitin ko lang. It's time to rebuild. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, it's time to rebuild. Muli nating ibangon, muli nating ibuuhin. Maraming mga nasira. Look at this mga kapatid. Sabi dito, and said to him, go throughout the city of Jerusalem and put on a mark the forehead of those who grieve and lament over all the distasteful things that are done in it. Ito'y kwento ng panahon ni Ezekiel. Ang sabi dito, tingnan mo yung mga sabi ng Panginoon sa anghel, lagyan mo ng markang lahat ng mga taong may malasakit sa bayan ko. Yung mga taong nagpipray sa bayan ko. Lagyan mo sila ng marka para hindi ko sila patayin. You know what? Listen to me. Kapag ang trato natin sa bansa natin, sana mamatay na ang mga nasa taas, ang mga politikong korap, baka kasama kang mamatay. Kasi baka politiko lang sila pero ikaw korap din naman. Aminin na natin. Lalo na yung binigyan mo ng 1,000, pinabili mo lang ng betsin, hindi na binalik. Mangungupit din tayo mga kapatid, corrupt din tayo. So ang problem nito mga kapatid ay, ang sabi dito, naghahanap ang Diyos ng mga taong seryoso. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, seryoso ka ba kay Lord? Sabi mo nga, come on. Pakita mo ang kaliwat kanan, seryoso ka ba talaga? O, mag-live class tayo ha. Next week na ang live class. Amen? Look at this. Pakibasa nga natin to. 1, 2, 3. Tignan muna natin sarili natin. Kumusta na tayo sa Panginoon? Kumusta ka na? Alam mo, malalaman mo may problema ka kapag wala kang pakialam sa Diyos. Kapag linggong-linggo, bagot na bagot ka, pumunta ng church. Gusto mo pang magkaroon ng sakit kaysa pumunta ng church. Ibig sabihin, may problema ka. Kailangan natin tanungin sarili natin, saan ba ako may problema? Bakit ba ang bilis kong magalit? Aminin na. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, aminin mo na. Hindi yan basta-basta parang nagalit ka lang. It's an issue of the heart.
Kailangan, say it to me one more time, honest evaluation. 1, 2, 3. So, hawakan mo nga yung katabi mo, kumusta ka na? Di ba pag tinanong ka, hindi na ako magsalita. Hirap na ako, gusto ko lang mamatay. Tatandaan natin to. Okay lang aminin. Dahil ang kagalingan nagsisimula sa pag-amin. Kaysa naman, feeling mo malakas ka. Pero deep within, you are dying. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, walang dapat ikaya pag naging honest ka. Alam mo ang problema ng social media natin? Ang dami-dami mga filters. Pag nagpa-picture ka, akala mo ganda-ganda, yung pala naman mukhang di ba may mga ganon? Ay, nalimutan kong i-on ang filter. Lalaki pala, akala ng kausap mo, babae ka, lalaki pala. Di ba why? Social media promotes filters. Ganon din ang mundo natin. Kaya tayo, kahit wala nang kapera-pera, bibili tayo ng iPhone 14, iPhone 16, iPhone 17, basta lang may maibili. Bakit? Para naman may maipagmalaki. Alam mo ang problema mo, gusto mong inggitin ng mga taong galit sa'yo. Gusto mong inggitin ng mga taong walang pakialam sa'yo. Naintindihan po ba ako? Bakit ba tayo gustong-gusto ng mga bagay-bagay para ipagyabang sa mga taong galit naman sa atin? Sabi mo nga sa kaliwat kanan, umayos ka na. Again, social media and the world promotes filters. But you know what? God encourages honesty. Gusto na Lord, anak, sabihin mo lang kung, kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Matthew 11:28, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam mo, ako talaga natutuwa ako sa mga nasa Onesimo. Alam bakit? Kasi ito ang first step sa pagbabago. Malamang kung yung panahon ko ay mayroon ng Onesimo, baka isa ako sa mga ipinasok ng mga kapatid ko. Ako po ay natutulog sa kalsada. Yung mga bata doon na walang tsinelas, ako po yun, doon sa tabako. Taga-tabako, albay kayo, ako po yun. Sa palengke namin, talagang ako ang, isa ako sa mga malulupit doon. Mayroong tumpok doon ng sibuyas, dinadaan-daanan ko yun hanggang makaipon ako ng 1 kilo, ibibenta ko. Ganun ako kalupit. Lahat na ng kalokohan, alam ko at the age of 7, 8, 9, 10. Ako ang pinakabatang narunong manigarilyo at the age of 5 and 6, nagiinom na ninigarilyo. Pero you know what? The reason why I can tell you this honestly, because dinaan ako noon ng Diyos doon. Alam mo ang problema natin kung bakit hindi ka gumagaling? Hindi ka umaamin eh. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, umamin ka na kasi. Pastor, in love talaga ako. Okay lang. Wag lang lalaki ka eh. Kung babae ka, in love ka, okay lang. Wag lang babae ka eh. Di ba? So, pwede ba pakibasa natin, everyone? 1, 2, 3. Mabilis lang tayo. Unwavering focus on God's goodness. What are the principles? Number 1, letter B, burdened by real situations. Number 2, unwavering focus on God's goodness. Bakit importante na para pag nagtayo ka ng isang bahay, ang focus mo ay kabutihan ng Diyos? Look at this mga kapatid. Then I said, O Lord, sabi ni Nehemiah, O God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. Listen to my prayer. I look down and see my praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family, and I have sinned. Mga kapatid, tandaan po natin to. Mapapansin mo sa prayer ni Nehemiah, he focuses on the goodness of God. Look at this. Ang sabi dito, then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant
of unfailing love. You see, yung prayer ni Nehemiah ay nakafocus sa kabutihan ng Diyos. Look at this, mga kapatid. When we are overwhelmed by the goodness of God, tatandaan natin, challenges become more manageable. Ay, walang kausap. Pakibasa, 1, 2, 3. Mga kapatid, let me be so honest with you. Kahit maglingkod kayo sa Panginoon, kahit maging pastor kayo, kahit maging tapat kayo, hindi garantiya yan na wala ka ng problema. So please, yung mga taga-Onesimo, may mga moments sa inyong buhay na magsasapakan kayo. May mga moment na may magsasaksakan. May mga moment na susubukin ang iyong pasensya. Ang tanong lang ay ito, kanino ka nakafocus? Sa pangarap mo o sa iyong damdamin? Alam mo, ang pinakamahirap sa lahat, yung patulan mo agad yung damdamin mo, mukhang in love na in love. Tayong dalawa na. Wala kang ang pampakahain. Pag-ibig pa ang iniintindi mo. Pero look at this, mga kapatid. Tingin po kayo sa akin. Para ma-overcome natin ang anumang problema sa buhay, let us focus on the goodness of God. Alam mo, kapatid, kapag natitempt ka na magreklamo, begin to count your blessings. Alam mo, yung pagbangon mo pa lang, lagi ko itong sinasabi at sasabihin ko na naman, alam mo ba yung pagtulog mo kagabi, decision mo, pero yung pagising mo, decision ng Diyos. Amen. At dahil dyan, sabihin mo, Lord, salamat! Dahil maraming mga tao natulog, hindi na nagising. Pero the mere fact that you are alive today ay patunay lang na mabuti ang Diyos. The devil wants us to stare on our problems. God wants us to focus on His goodness. Di ba? Marami mga tao, maging demonyo, ang dami mong problema, may babayaran ka na naman dito. Naku, nangyari ganito? Ang demonyo gusto niyang tumingin ka doon. Mag-focus ka sa problema. Pero ang tanong, kapag nakatingin ka sa kabutihan ng Diyos, you know what? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng pamilya mo. Amen. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, the best is yet to come. Come on. Lakasan natin. 1, 2, 3. So kapag ang problema parang pinupush kang magreklamo, di ba? Tapos may problema dito, mamaya may problema na naman, parang dire-diretso. You know what? At there are times sa totoo lang, sa sobrang bigat ng problema, minsan, di ba, parang Lord, parang napapaload na tayo sa sobrang bigat. You know what? This is the best position to reach out to God. Amen. Alam mo minsan, kung bakit bigat na bigat ka sa problema, kasi tinuturoan ka ng Diyos tumawag uli sa Kanya. Amen. When was the last time you really call on the name of God? Kailan huli yung panahon na tumawag ka talaga sa Panginoon ng buong puso? Di ba? Minsan, sa totoo lang, pag nasa saya tayo, hindi natin naaalala ang Diyos. Naaalala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo. Look at this. We can either count our problems or count God's blessings. We are either focused on the trials or on the blessings. Alam niyo ba, mga kapatid, it's up to you. You have a choice. Ikaw mamimili. You are either going to trust God or be miserable. Di ba para bang, sino dito ang exempted sa problema? Wala naman. Lahat talaga tayo dadaan sa problema. Minsan, pagharap mo pa lang sa salamin, may problema na. Especially kapag ang mukha mo ang problema mo. Pero, let's be honest. Sa buhay na to, we have a choice to trust God or remain miserable. Aminin po natin to. May mga bagay na hindi mo talaga kontrolado. Naintindihan niyo po ako? Wala ka na magagawa dyan. May bagyo talaga ang mundo.
meron talagang mga pagyanig, meron talagang mga paglindol. Pero ang tanong, magpapatuloy ka bang naglilingkod sa Diyos? May mga taong mananakit sa'yo. Pero ang tanong, mananatili ka bang maglilingkod sa Panginoon? Sabi mo nga sa kaliwat kanan, kahit ano mangyari. Come on, lakasan natin, kahit ano mangyari. Maglingkod tayo. And then letter I, malapit na po ako. Tatlo na lang. Identify the root cause. Kung bakit po sila ay nauwi sa ganong klaseng mga pangyayari, they used to be like this, prosperous na bansa, then all of a sudden, ito na sila, sinakop at winasak. Probably kayo ay dumating kayo sa punto na ang ganda-ganda ng buhay, then all of a sudden, wasak. Walang-wala. Sino na dito naranasan yung walang-wala kayo? Yung bang WWW, yung walang-walang-wala. Alam nyo ba naranasan ko na yan? Nung panahon na ako po ay, meron akong relo. Seko yun. Relo lang talaga. Wala na yung bracelet. Relo lang. Sabi ko, saan kaya ito pwedeng isanla? Kailangan ng anak ko ng panggatas eh. Wala eh. Dumating po ako sa punto ng gano'n. Dumating ako sa punto na naglalakad ako eh. Kailangan identify natin ang root cause. Say to me, root cause. Mga kapatid, sabi dito, listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people, Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses. Meron talaga silang mga ginawa, hindi all of a sudden, biglang nawasak sila. Talagang may dahilan. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, may dahilan. May dahilan kung bakit masungit si Mr., masungit si Mrs. Hindi all of a sudden nanuntok ang tao, may dahilan. Hindi all of a sudden, biglang nawalan ka ng pera. Mahilig ka sa Shopee, sa mga sale. Di ba? May dahilan. Sabihin mo nga, may dahilan. Ang tanong natin, ano nga ba ang dahilan ng Diyos? Bakit pinahihintulot sa atin to? Why is that? Because nothing happens without a reason. Walang nangyayari na walang dahilan. Probably, ikaw may kasalanan or somebody from your family made a wrong choice. Sa kaso ni Nehemiah at ng Israel, ang sabi dito, nagkasala kasi yung mga Israelita. Mga kapatid, listen. Ito mabigat. The deception of sin is enjoy it now, pay for it later. Alam mo, maniwala kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Lahat ng ginagawa nating mali, pagbabayaran natin. Ulitin ko lang. Pag tiningnan kaya ng Diyos ang cellphone mo ngayon, may makikita kaya siya dyan mga kausap mong mga bastos. Ngayon kasi ang bilis na ho. Ang bilis na ngayon. Ang dami mga application ngayon na sila nagbebentahan ng laman. Ilang kilo ka ba? Ilang kilo ka? Ako po I would like to be honest. Ako po ay naging call center agent at naging customer service po ako ng isang porn site. Hindi ko sasabihin ang aking username doon na ang pangalan ay Loverboy. Kasi required. Para mapasok mo ang website, kailangan meron kang username. So ang pangalan ko po doon ay Loverboy1215. Alam niyo po, there are times may tatawag sa akin, would you please approve my profile? Babae ito from Guam, from Hawaii. Kausap ko siya sa phone. Okay, let me check on your profile and then let me approve it. Alam mo ba yung babae, ang pinadala niya ng profile, kumbaga sa Facebook, ang mga profile, mga magagandang babae or mga damit, doon walang damit. Yeah. What's the point? Nowadays, sobrang sama ng tao. That was like around 12 years ago. Lalo na ngayon, nag-improve na.
Nag-upgrade na ang mga kasalanan. Ngayon, saan tayo magkikita? Anong room number? Ganun na kalala ang moralidad ng tao. Ngayon, nagkatitigan lang kayo, kayo na. At alam mo, ang sinasabi ng mundo, tingin po kayo sa akin, tingin. Basta nararamdaman ng puso mo, sundin mo. Alam niyo bang iyan ang pinakang demonyo at pinakang masama na sinasabi ng demonyo para ano? Para sundin ang puso mo kahit alam mong mali. As a matter of fact, sabi ng Jeremiah, ang puso ang pinakang madayang bahagi ng pagkatao ng tao. Kaya yung parang pakiramdam ko, in love na naman ako. Pang-sampu mo na yan, Brad. Yun ang kadayaan. Alam mo kung ang lahat ng kasalanan, consequence muna ang nauna, palagay ko walang magkakasala. Kaso di ba may kasabihan, ang pagsisisi ay nasa huli. May asawa na yan, pinatulan mo pa! Nag-aaral ka, pinagsasabay mo ang pag-aaral at pag-girlfriend, tapos gusto mo 100% ang mga exam. Pwede bang pakibasa natin to? 1, 2, 3. Sabi ng demonyo, sige na, cute naman siya. Mukhang crush ka din. Patulan mo na. Alam niyo ba ang kagandahan dito kay Nehemiah? Si Nehemiah nag-pray, Lord, nagkasala po kami. Pwede niya naman gawin ganito. Ano nangyari, Hanani, sa ating bayan? Sabi ni Hanani, wala, they are in trouble, kahiya-hiya sila, sila ay pinagtatawanan, sila ay kinukutya, ano pa, wasak ang wall, ano pa, sunog ang gate. Pwedeng sabihin ni Nehemiah, mga walang hiya, yung mga yan. Anong pinaggagawa nila sa buhay? Bakit sila nagpabaya? Pwedeng gawin ni Nehemiah yun. Pero you know what? Nehemiah didn't play the blame game. Hindi na, alam mo, ang maraming Pilipino mahilig manisi. Mahilig maghanap ng masisisi. Kung bakit naman ako hindi nakapag-aral kasi yung nanay ko, tamad eh. Anong tamad? Kung gusto mo mag-aral, makakapag-aral ka. Maraming mga working student. Pinanganak kasi talaga kaming mahirap. Kaya okay na akong ganito. Hindi. Kapatid, tandaan nyo to. Tingin ko sa akin, Maigi. Sabi ng networking, kung pinangakang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na. Power. Totoo. Huwag mong isisi sa lahi mo. Gamitin mo ang lahi mo para umangat. Kung nabuhay ka ng mahirap, dapat makapal na mukha mo magbenta ng mga turon, ng mga chicharon, ng mga mani, ng bigas. Isang sako, nilalako mo. Convenience is the enemy of progress and transformation. Madali lang manisi, yan ang pinakamadaling gawin, ang sisihin ng ibang tao. Pero ang pinakamahirap, yung magsimula kang magbago. Mga kapatid, listen, it's easy to point our fingers at others. Di ba? Bakit ka ganyan? Si tatay kasi, si nanay kasi, si kuya kasi. Mga kapatid, but hard to admit our own failures. Alam mo ang hirap sa lahat? Umamin. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, umamin ka na. Sa mga papasok na Onesimo, please. Kumuha kayo ng inspirasyon na kahit anong mangyari, sila ang gagayahin. Amen. Maraming alok ng pansamantalang, magtrabaho ka sa construction, mabilis ang pera dito. Okay naman yan.
pero hindi yan pangmatagalan. Ang gusto mo ba habang buhay kang construction worker? Now, hindi masama yung mga yon, pero baka naman bata ka pa. Pwede ka pa mangarap. Pagtinda ka ng taho. Joke lang yon. Sabi ng Bible, look at this, sabi ni Jesus, come on, basahin natin, 1, 2, 3. Di ba maraming ganyan? Alam mo palagi kung may problema ka. Yung mga tao mahilig manuro, yung 3 daliri pabalik sa kanila. Kaya ang bigyan ko kayo ng suggestion, pag nagtuturo kayo, dapat pag ganito. May nakuha na naman kalokohan yung mga nasa tech. Makinig kayo mga kapatid. Mind your own business. Gusto mo lumago, mind your own business. Pagbutihan mo ang buhay mo. Huwag kang manuro na manuro. Bakit? Ang lahat naman ng tao, papunta pa lang doon sa kagustuhan nila eh. Gusto pa rin nila lumago. So, huwag tayong maninisi, huwag tayong magtuturo. Bakit? Ang paraan mga kapatid, kailangan ano tayo, Lord, baka naman mayroon akong problema. Tanungin din natin sarili natin, baka may problema talaga ako. Baka tamad ako. Sino dito ang aamin tamad siya? Yung bang inalarm mo ang cellphone mo ng 5 o'clock nung nag-alarm na pinatay mo uli. Sabi mo 5 minutes na lang, yung pala naman ay 5 hours. Tapos sasabihin mo, pambihirang cellphone to. Dapat ang alarm mo, kapatid, ay bato. Na biglang tutama na lang sa ulo mo. Sabi dito ni Jesus, you hypocrite, first take the plaque out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Huwag tayong maninisi. Tingnan natin kung bakit kayo nag-aaway ng mag-asawa, baka naman ikaw may problema. Check mo din, baka nagger ka. Check mo din yung pagdating ni Mr. sa halip na pag-silbihan mo. Ito lang pera? Isampal ko to sa mukha mo. Di ba may ganun pa mga moment tayo eh. Mga nanay, tingnan niyo po maigi. Ang mga tatay na binigyan nyo ng service at talagang extra service, talagang pinasaya nyo, they are inspired. Kung may katabi kang nanay, sabihin mo, tumino ka na nanay. Yung mga lalaki naman, umayos kayo. Pag umuwi na, wag niyong asawahin ang barkada niyo, hindi niyo naman ang mga asawa yan. And then, letter L, mabilis na po tayo. Principles of rebuilding, leaning on God's promises. Pagsandig, pagtayo sa mga pangako ng Panginoon. Look at this. Please, remember what you told your servant Moses. If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. At ang sabi dito, but if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored. So sabi ni Nehemiah, Lord, nangako naman kayo sa amin. Bagamat kami ay dahil sa katigasan ng ulo namin, isang araw ay i-scattered mo kami, ihiwa-hiwalay mo kami, pero nangako ka na kapag nanumbalik kami sa iyo, ibabalik mo kami sa bayan namin. Mga kapatid, listen. Ang hindi mo pagsisisihan ay ang pagbalik loob mo sa Panginoon. Ulitin ko na. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan, manumbalik ka na sa Panginoon. Now, I'm not talking about religion. I'm not talking about being religious. You can be in the church, but it doesn't necessarily mean you are in God.
Pwedeng nandito ka pero ang isip mo, Jollibee, McDo, SM, Mamayo. Naku, excited na ako sa SM. I really want to appreciate yung mga kapatid natin galing pa ng Pililla Rizal. We appreciate you. Salamat po. Hindi ho madali ang mag-travel from Pililla. Siguro mga 2 hours yan. Pero, what's the point? Nandito kayo, and thank you for that. But listen to me. Kahit kailan, hindi mo panghihinayangan at pagsisisihan na maglingkod sa Panginoon. Amen. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos, palaging excited yan. Bakit? Ang pinangahawakan nila, pangako ng Diyos. Amen. Pero pag pangako lang ng katabi mo, naku, maniwala ka sa akin, wala ring pera yan. It is unwise to rely on the promises of people. The wisest thing in life is to put your trust in God. Pakibasa nga natin to everyone. 1, 2, 3. Ang ibig sabihin niyan, hindi katalinuhan yung palagi ka nalang umaasa sa pangako ng mga tao. Pautangin kita, susuportahan kita. Yan ang mga pinanghawakan. Sabi niya, pag-aralin ako. Ngayon wala na, first sem lang. Ngayon mong ngangana ako. Minsan, bibiguin ka ng Diyos para matutunan mo sa Kanya lang magtiwala. Nagkakaintindihan po ba tayo? One more time, pakibasa at pakituro yung katabi mo. 1, 2, 3. To put your trust in God. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, kahit ano mangyari, magtitiwala ako sa Diyos. Sabi dito, then you will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed. Sabi ng Isaiah 49 verse 23. Sa lahat daw ng nagtitiwala sa Diyos, hindi niya ipapahiya. Amen. So ang tanong ko ngayon ay kanino ka nagtitiwala? Pag kay Lord maniwala ka sa akin, there are times hindi ito ang gagamitin ng Lord. Pero I tell you this, God is a God of surprises. Amen. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, pag uwi mo, kaman, hawakan mo ang katabi kaliwat kanan. Pag uwi mo, may sorpresa ang Diyos sa'yo. Di ba? Why? Because those who hope in the Lord will not be disappointed. Alam nyo ba, sa Bible, meron 3,573 to 8,810 promises of God in the Bible. Pangako ng Diyos yan, sorry. Pangako ng Diyos sa atin lahat yan. Think about this. Ilang araw ba sa isang taon? 365 lang. Ito sobra na. Manghihina ka pa ba? And again, look at this. There are what? 7,487 of which are intended for God's people. Kaya, bakit ang mga Kristiyano ang dapat pinakang masaya, pinakang excited sa lahat? Bakit? Meron silang pinahawakang 7,487 promises of God. Palakpakan nga natin ang Panginoon ng malakas. Yun nga ang kaibigan mo, pinagkatiwalaan mo, si Raulo eh. Diyos pa kaya. Yung sabi ng nanligaw sa'yo, ikaw lang ang mamahalin ko. Yung pala naman ay 110 yun. Look at this mga kapatid. And this is, I'm going to close on this. Mabilis na lang po ito. Decide to do something. Principles of rebuilding. After all the messages you've heard, kung wala kayong gagawin, walang saysay ito. That is why we need to decide to do something. Look at this. Sabi dito, balikan natin to. Sabi dito, oh Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the King
favorable to me. Put it into his heart to be kind to me. In those days, I was the king's cupbearer. Now, para sa kaalaman natin mga kapatid, si Nehemiah ay hindi ordinaryong tao. Ang tawag po sa kanya ay cabinet members, chief. Why? Noong panahon na yon, bago dumaan ang mga pagkain, bago niya makain ang hari, or bago niya inumin, dadaan muna kay Nehemiah. Why? Dahil noong mga panahon na yon, marami mga taong gustong patayin ang hari. Kaya idinadaan yan, titikman muna kung okay, papakain. Pero mataas ang posisyon niya. Bakit? Kung mawawala si Nehemiah, paano na yung security ng hari? So malamang hindi papayagan. Sandali lang, ikaw lang ang trusted ko eh. Hindi pwede. Pero ang nasa isip ni Nehemiah, bumalik sa bayan niya para ano? Para muling itayo ang wall of Jerusalem. So sabi dito, Lord, please grant me success today by making the king favorable to me. Meron na agad siyang desisyon, may plano siya. Marami tayong plano, pero hanggang doon lang. Pero ito, meron siyang gagawin. Sabihin mo nga, dapat may gawin ka. Kamen, sabihin mo sa kaliwat kanan, dapat may gawin ka. Sino dito ang gustong umasenso ang buhay? Sabihin mo ulit sa kaliwat kanan, dapat may gawin ka. Look at this, mga kapatid. God doesn't bless passive waiting. He blesses those who are faithfully moving. Hindi pinagpapala ng Diyos yung pray ng pray. Yung Lord, bless me. Tapos puro tulog. Puro hantay. Baka may pagkakataon, naghahantay lang ako ng perfect timing. Alam niyo ba na wala namang perfect timing? Iyan ay mga palusot ng mga tamad. Ay hindi pa oras. Huwag kayong maniwala sa motivation, sa inspiration. Hindi totoo yan. Minsan magana kayo ngayon, pero minsan wala. Kailangan kahit meron kayong gana o wala, tuloy nyo lang. Hindi palagi tayong inspired gumawa ng tama, pero yun ang tama. So gumawa tayo ng tama. Amen? Di ba parang pagkagaling natin ng church, parang inspired tayong maging mabait. Pero pagkatapos ng Monday, Tuesday, pag Wednesday, parang demonyo na naman tayo. Hindi kasi ako nakakarinig ng word. Kailangan kahit wala tayo narinig ng inspiration, maging mabuti pa rin tayo dahil ang pinakamabuting gawin ay maging mabuti. Amen? So sabihin mo nga sa kaliwat kanan, kahit wala ka sa church, umayos ka. There is a time for everything, a season for every activity under the heaven. So God is asking us to move. Say to me, move. Gusto mong pagpalain? Move. Come on. One more. Lakasan. Plans without actions are useless. Faith without action is dead. Amen. Sabi ng James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang pangarap na puro pangarap pero walang action, walang kwenta. Gusto mo maging negosyante, wala pang nagiging negosyante sa isip. Puro ka pangarap eh. Ayaw mo magbitaw eh. Ayaw mo mag-take ng risk. Gusto mo negosyanteng sa isip lang. Palagay ko itong gagawin ko. Hanggang doon ka lang, kapatid. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, kurutin mo ng mild lang. Action din pag may time. Come on. Everyone. Action din pag may time. Knowing the problem and doing nothing will hold us accountable before God. Alam mo kung alam mo ang tama at hindi mo ginagawa, mananagot ka. Sabi ng Bible, kapag ang isang bagay ay alam mong tama at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Sabi mo sa kaliwatan, ay nagkakasala ka pala. Sino ang naniniwala na ang linggo ay para kay Lord? Pakitaas ang kamay. So pag hindi ka pumunta ng church, nagkakasala ka. Look at this mga kapatid. Sabi dito ng Bible sa Ezekiel, malapit na ba ako? If I warn the wicked, saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their deaths.
Pag sabi ng Lord, kapag sinabi ko sa isang tao na mamamatay siya, kahit masama siya, tapos hindi mo binigyan ng warning, pag namatay yun, sisingilin ko sa'yo. I will hold you responsible for their deaths. Pero sabi niya, if you warn them and they refuse to repent and keep on sinning, they will die in their sins, but you will have saved yourself because you obeyed me. Amen. Nehemiah raised his position to make a difference for his people. Alam mo si Nehemiah, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng tagumpay, pupuntahan ko tong hari na to. Hindi niya naman sigurado kung bibigyan siya ng yes. At probably pwede pa siyang mapatay. Pero Lord, I don't care. Basta mahalaga ang bansa namin nasa alanganin, kailangan nila ng tulong ko, pupunta ako, I will volunteer. And you know what? Si Nehemiah, katulad na sinabi ko, ordinaryong trabahador, pero ginawa ang tama. Mga kapatid, do something for the work of God. Alam mo, marami mga taong kailangan ng Diyos. Gawa tayo. True prayer always ends up with a willingness to say, Lord, use me. But are you willing to be the answer to your own prayer? Di ba sinasabi, di ba may mga tao, sino nagpipray dito para sa family niyo? Yung, Lord, baguhin mo po ang pamilya ko, ayusin mo kami. Alam mo, minsan ang prayer, ang gusto ng Lord, umayos ka muna, anak. Kasi ikaw ang sagot sa pamilya mo. Paano susundan ang isang taong siraulo rin? Nasa church lang paglinggo, pero pareho din ang buhay. Mga kapatid, sabi ni Isaiah, sabi ng Lord kay Isaiah, God, as whom shall I send? Sabi ng Panginoon, sino bang dadalin ko kasi ang mga tao ay napapahamak na? Alam mo, nowadays, napaka-critical po ng mundo natin. Bagyo dito, bagyo doon, lindol dito, lindol doon, gera dito, gera. Hindi naman tapos-tapos, may panibago na namang gera ang US, ang Israel, tsaka ang Iran. Tataas na naman ang mga gasolina, for sure. Talagang, ang mundo ho natin kailangan ng Diyos. Amen. Ang tanong na lang ay, willing ka bang magpasugo sa Lord? Pero alam mo, sabi na Isaiah, Lord, here am I. Send me. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, mag-volunteer ka naman. Ba, ikaw lang, pag linggo nandito ka pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Yung, ikaw lang, basta ako blessed na ako, okay na ako, ayoko na mag-invite. Maraming tao sa labas na nangangailangan sa Diyos. Mga kapatid, let us tell God, Lord, willing po ako, isend mo po ako. Amen? Pwede bang pumalakpak tayo sa Panginoon? Malapit na po ako. I'm almost done. Sabi dito, magtatapos po ako dito sa 3 verse sa Bible. Itong verse sa Bible na to ay si Jesus ang nagsabi. Patungkol po ito sa lahat. Ang tawag po dito ay conclusion. Si Jesus ay nag-preach ng mula Matthew chapter 5 verse 1 hanggang chapter 7 ng Mateo. Ang habang, preaching. Pero sa kaduluduluhan ng preaching, sabi niya, alam niyo, anyone who listens to my teaching and follows, it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Why? Sabi dito, though the rain comes in, torrents and the floodwater rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. Sabi dito, kahit yung bagyo, kahit may mga sakuna, pero dahil ikaw ay itinayo mo ang iyong tahanan sa batuhan, ay kahit anong mangyari, hindi ka mawawasak. Anong punto ko po? Ang bato po ay represent the Lord. Kapag ang buhay natin ay inilagay natin sa kamay ng Diyos, ang naging pundasyon natin ay ang Panginoon, maniwala kayo sa akin, kahit may bagyo, kahit may problema, hindi ka maapektuhan. Look at this. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on a sand. When the rain floods came and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. What's the point?
The point is simply lang. Kanino tayo nakatayo? Sino ang ating pundasyon sa buhay na to? Ang Panginoon ba? So, principles of rebuilding. Baka naman, muli tayong pinadala rito ng Lord para muli nating ayusin ang buhay. Di ba? Baka ang tagal-tagal na natin malayo sa Panginoon, baka naman ang sinasabi ng Lord, anak, balik ka lang. Rebuild your life with me. Pwede ba yun? Can we all stand up, please? Katatapos lang po ng bagyo. Yung bagyo na yun ay marami mga nasalanta mula Guam, Saipan, Hawaii, at dumaan sa Pilipinas, sa Taiwan. Ngayon naman ay nasa China. Talagang maraming nasira. Pero ang tanong ko ngayon, kung nasira man ang buhay ng mga taong ito, ang tanong ay, mananatili ka bang sira o kailangan mag-rebuild ka? Can we start to rebuild our lives? Pwede ba nating muling itayo ang ating buhay? Lord, alam mo ang pinakamagandang paglagyan ng buhay natin? Panginoon. Diyos lang. Pangako ng tao, mabago-bago. Pangako ng Diyos, hindi. Pwede bang tayong lahat ay yumuko at pumikit? Pwede ba sa iyong sariling salita, kausapin mo ang Panginoon na sabihin mo, Lord, gusto ko pong muling ibangon ang aking buhay sa iyo, Lord. Gusto kong muling ibalik ang relasyon ko sa iyo. Tulungan mo po ako manumbalik sa iyo. Pwede bang sundan niyo ang prayer ko na ito? Panginoon, sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako. Nais kong buuin muli ang aking buhay. Tulungan mo po ako na muli kong mailagay ang aking buhay sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang pamilya namin, ang buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Can we sing this song one more time? Sa gitna ng bagyo. Come on, come on. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita sa lungkot at sa saya. Pupurihin kita, Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Come on, maglaho man ang langit at lupa. Come on, sing it together. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Laho man ang langit at lupa, mananatili Yes, Lord, we bless you. mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Lord, muli, Panginoon, tulungan mo kaming itayo namin ang aming buhay sa iyo. Sa mga nakinig, maging sa online, bless each and every one of us. Bless our family, bless our jobs and businesses, at Panginoon, ikaw lang ang maparangalan. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa lahat, hallelujah, come on church, ating awitan minsan pa. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
manatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Come on, church, ating awitin sa Panginoon. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Pwede mo bang awitan ng Panginoon? Pwede mo bang ibuka ang iyong mga bibig at sabihin, hindi mabibigo at di mapapahiya. Sige kapatid, awitan mo ang Panginoon, saan manggagaling